Ang gusto ng Panginoon, tayo ay sumandal sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon, total dependent sa Kanya. Kahit kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng ating pagsubok, huwag nating kalilimutan ang number one, ang gusto ng Diyos sa buhay natin ay ang ating pananampalataya. Yes, makakabigay tayo ng kagalakan, nakapabigay tayo ng panampalataya sa Panginoon. Pero gaano ito? Ilang porsyento lang ito? Tingnan mo si Pedro. Si Pedro, nakikita natin, napaka-atribidong tao to. No? Subok ng subok. Pero ang buhay ni Pedro dito ay mayroon ding dahilan. Mayroon ding ibig sabihin dito sa buhay ni Pedro. Dahil iba-iba ang ugali ng tao. Nakalakad siya sa gitna ng pagsubok. Tayo naman din, mga kapatid, bilang mananampalataya, maranasan natin ang ligaya minsan sa piling ng Panginoon. Minsan, may mga bagay na kahit pagsubok, nandun tayo matatag. Pero kung tingnan natin ang pagsubok sa buhay natin ay papatong, minsan nawalaan tayo sa align. Minsan nawala tayo sa focus. Sa halip na mag-focus tayo sa ating panampalataya, sa ating pagtitiwala, sa ating pananalig kay Kristo, minsan nakafocus tayo sa takot ng ating mga pagsubok. Minsan nakatutok lang tayo sa ating mga sarili. Mga kapatid, spread out a bit. Alisin natin iyon. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay nakatutok sa ating sarili. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay sumandal sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon, total dependent sa Kanya. Kahit hindi natin siya nakikita, subalit, umaasa tayo na mangyayari ang inaasahan natin sa pamamagitan ng panampalataya. Kaya nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi niyo, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang expression, yan ang mga bahagi na ipinapaliwanag sa atin ng Bible, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong ang pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi rin sa atin to. Nagmumula din to sa Panginoon. Kaya ang pananampalatayang ito ay ating inaasahan na magtitiwala tayo na mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. At matyak tayo na kapag mayroon tayong pananampalataya, matityak natin na mangyayari ang ninanais natin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. So mga kapatid, ito, ang passage na ito, ang puntos na ito, dito mga kapatid, sa isang pagsubok, hinahalukay natin na kung si Kristo ay nasa presensya natin, ano ang nais na mangyayari sa buhay natin. Kung si Kristo na ay sa buhay natin, ano ang gusto ni Kristo sa buhay natin? Patatagin ang ating pananampalataya. Dahil katulad kay Pedro, nakalakad siya, subalit na baling ang kanyang focus, lumubog siya. Pero mga kapatid, kahit gaano katiting ang ating pananampalataya, kapag buong puso tayong lumapit pa sa Panginoon, buong pusong kumapit na may panampalataya sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako. Sometimes, we'll check our heart. Check natin ang ating mga puso. Kung ang ating mga puso ay nag-ugnay sa ating nalalaman at naramdaman natin ang salita ng Diyos at nagbibigay sa atin ng kagalakan, check, Jesus Christ is with us. Pero kung ang ating mga nalalaman lang, alam natin ang Bible, babasa natin ang Bible, pero kung hindi natin i-apply, kung hindi natin naramdaman sa ating mga puso, it's nothing.